Yes, hello guys. Welcome back to my channel. Ani Sipkon po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At sa ating mga kababayan dyan sa Iloilo, sa mga Ilonggo po, maayong aga sa tanan ng mga gwapo o gwapa. Ayan, sa mga taga Ilonggo, mga Ilonggo po. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 3. So, pag-usapan natin ngayon ang pagkakasuspindi nga kay Kiko Barsaga. So, nasuspindi lang po muna siya. Okay? Dahil nga sa kanyang mga ginawa through Facebook at sa paghahamak niya sa ating presidente, sa pagbibintang niya sa ating presidente. Alright? Pero, meron po ngayong pahayag ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. No? Talagang love na love niya itong si Kiko. Nagpahayag niya na siya ngayon. Samantalang yung iba na mga nakakasuhan, hindi man lang siya nagpahayag. Siyempre nga naman, itong si Kiko Barsaga ay gamit na gamit niya. At may ano po tayo dito, meron tayo rito nga narinig na isang DDS vlogger na pinagtatanggol ito at talaga namang ang galing niyang magbaluktot ng mga bagay-bagay. Dapat daw hindi nasuspindi si Kiko Barsaga dahil nagtatanong lang raw po ito. Tingnan nyo to, panoorin po ninyo ito, pakinggan natin. Okay? Araw, mga ka-PL. Ayan, kilala nyo siguro to, Tingnan nyo to, guys. Ng kanilang hinanaing Dito pa lang po sa itsura nitong vlogger na to, DDS, fake news na. Dahil kung makikita nyo po ang profile picture po nito, batang-bata pa. So, nung nakita ko to, bata pa to, gwapo. Yung pala, thunders na. Thunders na pala to. Babata-bataan sa kanyang profile picture at nakita nyo naman. Ganyan ang mga DDS. Tungkol sa ginawang pagsuspende kay Kiko Barsaga dahil kahit sino na mga elected official sa kasalukuyang administrasyon kapag ka nagtanong ka, kapag ka kinutya mo ang kanilang Bakit? Sinuspindi ba siya dahil nagtanong siya? Ang pagkakaalam ko po, hindi siya nagtatanong. Talagang pinagbibintangan niya po ang ating presidente na siya ang mastermind nitong flood control scamming na to. Siya ang may kagagawa nito. Ang kanyang liderato, ang kanyang administration, ang sinisisi ni Kiko Barsaga, nagtatanong lang ba ito? Ang galing din ito magsinungaling, no? Siyempre nga naman, ipagtatanggol niya, DDS ito si Kiko Barsaga Nagtatanong lang raw, Nagtatanong ba yung dapat alisin na yung mga Coast Guard? At nagtatanong ba yung narinig naman natin yung mga post niya sa kanyang Facebook. Nagtatanong ba yung si PBBM daw po ang may kasalanan nito? Na talagang lugmok na raw po ang ating bansa. Ginagawa niyang fake news. Yung ginagawa niyang fake news, ka-fake newsan, yung pinabalita niya sa buong sambayanan or buong Pilipinas ay puro ka-fake newsan. Nagtatanong lang ba yun, Itong vlogger na to? Na kunyari bata sa profile pero thunders pala, pagnanakaw, panluloko sa kabanang bayan at sa ating mga kababayan. Tingnan mo, abay napakadali po nilang sampahan ng kaso, mga kababayan. Unang-una diyan, walang iba kundi ang inciting to sedition. At bakit? Ano ba nangyari kay Kiko Barsaga? Ang nangyari lang po sa kanya ay sinuspended lang po siya ng 60 days
In other words, 2 months, ha? At syempre, nagbabala ang kinauukulan na pag hindi niya, kung talagang papanindigan niya ang kanyang mga post na halimbawa ito ay tama, di wag niya itong burahin at syempre magkakaroon ng pagdinig tungkol sa kanyang mga post. Kung talaga ba ito po ay maaaring bigyan ng kaso, maaaring kasuhan dahil sa kanyang mga post or hindi. 'Di ba? So, ang nangyari ngayon ay pinagbubura ni Kiko Barsaga ang kanyang mga post. Ibig sabihin lang noon, ang kanyang mga post ay talaga namang hindi kaaya-aya. Talagang may foul sa kanyang mga post. Kasi kung hindi naman ito dapat kasuhan, hindi naman niya dapat yun burahin. 'Di ba? Dapat paninindigan niya ito. Nasuspended siya dahil doon. So, binura niya rin ito, ibig sabihin, talagang below the belt ang kanyang mga posts. Yung po yun, below the belt, hindi siya nagtatanong. Tandaan niyo po, hindi siya nagtatanong, kaya siya ay nasuspended dahil below the belt ang kanyang mga posts, ang kanyang mga pahayag sa kanyang post sa Facebook. Yung kaagad ang mga banat nila, mga kababayan, para mapatahimik po itong mga kababayan nating nagtatanong lang naman minsan. Dapat lang rin naman silang punahin. Pero hindi. Dapat daw punahin. Pupunahin nyo si PBBM mismo. Okay lang kung kahit sino punahin nyo, kahit sino pagbintangan nyo mga DDS, wag lang ang Pangulo. Dahil siya ang gumagawa ng pag-iimbestiga. Alright? Siya yung pinagbibintangan ni Kiko Barsaga. At bakit? Sino ba to si Kiko Barsaga? Right? Ito po ay, ang tingin namin dito ay hindi po normal. Alright? Ang tao pong ito ay napakalayo sa normal na tao. Ang tingin ko nga po dito ay mula nung kabataan ito, tingin ko lang kasi hindi po gawain ito ng normal na tao. Ang tingin ko dito sa taong ito, mula nung kabataan ay gumamit ng drugs. Ewan ko kung anong ginamit niya, basta gumamit ng drugs. Pero ang pinaka-specific po na ginamit ito ay baka lang marijuana. Baka lang marijuana. Kasi po, ang marijuana talaga ay nakakasira ng utak. Nakakasira ng utak ito at maraming hallucination, maraming speculation ang nangyayari po pagkayo ng ginamit. So, hindi po siya normal. Kaya marami siyang pahayag, marami siyang pinagbibintangan, marami siyang speculation. In other words, marami siyang tamang hinala. Alright? So, yun po ang mga doon. May mga nagsasabi nga na may mga pasyente sila ng mga addict dati at ganyan ang kanilang mga attitude, ang mga behavior. So, kita naman po di ba? Dapat nga ipa-drug test din ito dahil nga sa ganyan na ginagawa niya sa presidente. Binabasos niya, pinagbibintangan niya, kung ano-anong sinasabi niya, na napakasakit na nito, below the belt na talaga sa ating presidente. Pero, ito lang ang ginawa, sinuspended lang siya. Okay? Napaka-ano nga ikukumpara mo sa pangmumuno ni Duterte dati, sinasabi nitong taong to na masyado raw sensitive daw ang ating president. Ikukumpara mo naman sa pamumuno dati ni Digong na konting kibot, patay dito, patay doon. At least eto ay kaso lang, na pwede mo pang ipagtanggol ang sarili mo kung hindi talaga dapat kasuhan yung mga sinasabi mo, yung mga ginawa mo. At least meron ka pang chance na magpaliwanag. Meron ka pang chance na ipagtanggol ang sarili mo. Unlike sa administration ni Digong dati na hindi ka na pwedeng magpaliwanag. Okay? Pagka minalas-malas ka pa, madadamay ka pa na wala ka talagang kasalanan kahit konti. At madadaway pa yung anak mo na napakabata pa pagka minalas-malas talaga.
Diba? Tapos sasabihin nito na napaka-sensitive. Oh, binibigyan pa nga ng chance para makapagpaliwanag Kaso-kaso lang ito Diba? O, di papalayain pagka wala talaga. Pagka yung paliwanag ka doon at kung ano yung sinabi mo, kung tatanggapin ng mga judge, mapapalabas ka na. Diba? Hindi ka mamamatay. Sa sinasabi nito na gano'n, nagtatanong lang raw, kasinungalingan, di ba? Lahat na lang ng DDS, puro kasinungalingan ang sinasabi. At ito, ang pakita ko na lang sa'yo dito sa screen yung statement ni Sara na wala na raw freedom of speech ang mga tao, lalong-lalo na raw ang mga ordinaryong tao. Eto nga si Kiko Barsaga ay may katungkulan pa na nag-express lang ng freedom of speech niya. Pero sinuspended pa rin. Ano na raw po ang kalagayan ng ating tawag ng bansa na ganito na raw ang nangyayari. Wala na raw, hindi na raw pwedeng magpahayag ng kanyang freedom of speech. Wow, yan lang naman ang sinabi ni BP Sara. Tapos in the end, syukran. Ayan, hindi ko na pagpapatuloy to. Kasi puro kasinungalingan po Mapapanood nyo na lang to. Kilala nyo naman to. Pinakita ko na dyan Mapapanood nyo naman. Panoorin nyo na lang kung ano yung mga kasinungalingan na pinagsasabi niya. Alright? So yun lang po. At magandang araw uli sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po!